Sosyal ka. Ang daming gulaman. Amoy tiramisu. Tira. So join me on another episode of A Week in My Life. Hello! Good morning! Dear, ano yung breakfast mo? Cereal. So, as usual, it's going to be a very busy week. So, samahan po ninyo kami ngayong linggo sa aming mga activities, sa aming work. Sa totoo lang, ang work naman namin is mahirap, pero magaan. Alam mo yon, nababalance kasi pag gusto mo ang ginagawa mo, mas lamang yung saya, yung happiness, yung enjoyment. Siyempre, sa loob ng isang linggo, marami ding pleasures. Diba? O ikaw, saan ang punta mo? Magsusumba ka. So join me on another episode of A Week in My Life. Ayan, next stop after our lunch. Nandito tayo sa Larry's. Dito yung gawaan ng mga kortina. Ayan, ang gaganda ng mga ready-made ata to. Ito daw, sila daw yung gumagawa sa mga hotels. Ayan, Sa mga 5-star tingnan mo, meron pa hotels. silang, ano ba yun? Dahil, pagka sinabing sa Larry's mo pinagawa yung kortina mo, sosyal ka. Magpapagawa nga ako dito. Oo. Para Sosyal lang ka. masabing social Ay, pakisukatan mo nga siya, magpapagawa siya. Susukatan siya. O, pwede ka dito magpagawa. Ayan. O, diba? O, alam nyo na ha. Pagka sinabing, saan ginawa yung kortina mo? Anong sagot mo? Sa Larry's. Sosyal! Ganun yun. Sosyal ka. Ito, may mga ang gaganda, no? Ayan, yung mga curtain rods. Ito yung gusto ko papapalitan ko yung sa villa. Yung curtain na this one. Kung tawagin daw to blackout. Tingnan mo, feel na feel mong insulated siya, so hindi tatagos yung init. Yung kahit social dito, siguro, okay yung price kasi... Nasa Divisoria ka pa din. Tsaka kung sinanay dito namili, diba? Nurse! Hindi kasi siya bibili kung mahal. Hello po! Ano pong ginagawa nyo dito? Namimili po. Mura po ba dito? Plastic Quality dito. Quality. Dito ka nito. Quality control. So, sulit po. Sulit dito. Oo. Tsaka, kompleto dito lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Tapos magdi-Divisoria tayo pagkatapos nito. Oo. Ayan. So, dito to sa Larry. Yes. Ayan, titingin-tingin tayo ng mga kortina. Hello! Kumusta ka? Anong pangalan mo? Esmer po. Si Esme. Ang gaganda pala. Eto, pang ano tong mga to, dear? More on cortina. Ang gaganda. Ngayon lang po nakarating dito. Ito, parang lahat pala ng klase. Pero ito, bibilihin mo, tela lang. Yes po. Tapos pwede mo din ipagawa dito. Yes po. Wow. Parang pwede din pang throw pillow. Yes po. Oo. Halika, bagay sa'yo to. Pwede mo din tong dami. Pwede din, di ba? Basta malambot naman po yung fabric. Saka kung kaya po nang mananahin. Oo. Pwede. Ayun nga po Pwede. sir, yung mga yun na white. Pinanggawa pong summer. Pang summer dress to. Nasaan din? Ayun po, ginawa po nila. Ayan, pang po. Ay, wow! Ito, Yes po. dear, ang ganda ng texture. Ano to? Pang damit Pang to? summer po. Magkano naman ang yarda nito? 370 po. 370. Yes po. Ang ganda. Ito presko. Manibes. Oo, ito pwede sa'yo. Ah. Ipapata. Pero dito, kurtina lang ang tinatahin nyo, yung pang tao, hindi pwedeng.
Tahi. Nice. Buti pala nakapunta tayo dito kasi aside from mga curtains, kung may restaurant ka, pwede ka din bumili dito ng mga pang tablecloth depending on your theme. Ito nga ang ganda oh. Tapos ito, so samples to, tapos ang o-order, readily available naman. Ano naman meron sa taas din? Mga ano po yun, sa may mga morong panbintana po, mga blinds po. Mga blinds. Dito naman, curtains. Ayan, nakakatuwa pala dito. Parang pwedeng isang buong araw kang tumitingin lang ng mga pangkortina. Dear, sorry, ano pangalan mo? Darlene po. Darlene, pag naman nagpatahe, mga ganong katagal bago matapos? Pag curtain po, may 15 days. 15 days. 20. Paano yung sukat mo? Kayo po ang gusto niyo po, pupunta po sa inyo kakasukat or kailangan kayo po magsukat. Okay. O, ganun lang pala proseso. Ito nga, pwede itong yung sa upholstery, no? Ito po, pwede po siyang pang sukat. Oo. Pwede rin po, Ganda din. pwede rin naman po siyang pang throw pillows po. Oo. Ayan, ang gaganda ng tela. Ang sosyal. And the price, very reasonable. Ang ganda ng mga tinda pala dito, no? May mga lace. Ayan, mga lace. Mahal ata yung lace. Ito, ang ganda. Maganda to. Diba? Para kang graduate. Diba? With honors. Diba? Tsaka yung pag gusto mong may... dear, ano nga tawag dito? Balance board po. Balance board. Balance board. May natutunan tayo. Balance. Ano? Oo, pang mga pampalas. Yan ang ilalagay mo para matago yung tupi-tupi and yung rod ng kortina. And they also have throw pillows. Ito, yari na to. Yes po. Ayan, diba? Akalain mo, sinama lang tayo pero nalibang tayo dito. Thank you so much po. Sila po ang bibili. Ayan, nakakatuwa dito. Larry's in Divisoria. Ito po, Lord. Ayan po, ma'am, kay Kiara po. Ito lang yan. Yan, 140 yan. Nandito na nga tayo sa Divisoria. So, ito. Anong area ng Divisoria to? Sa Ilaya, mga tela. And ito, nakita ko, natuwa ako, puro native, mga pang raw materials. Handicraft. Dito, sa Julie Native Store. Ito ang nakakita ng atensyon ko, yung tali. Flowers. Pang flowers. Pero para sa amin ho kasi, pag packaging, pag Christmas, mga cookies, ito para sa mga boxes. So dito to sa Ilaya, ang ganda. And look, yung bayong. Diba? Binigay nila sa akin. Thank you po, ang ganda-ganda. Oy, thank you. Thank you. Parang huling punta ko ho ng Divisoria, mga 10 years, 10 or 15 years na. Hanggang doon lang kami sa Lucky Chinatown eh. Ngayon lang ho kami nakapasok ulit dito. Ang gaganda nga eh. Yes. Ang gaganda tsaka mura. So kapag pang negosyo talaga, ito perfect pang packaging. Maraming mga big shop dito. Especially during holiday season. Mga ribbon-ribbon na native. Thank you, Madam Julie. Salamat po. More blessings. Ayan, so dahil binigyan ako ni Madam Julie ng bayong, mukhang kailangan natin punuin to ng mga shopping. Ito, ilagay mo na. Ano yan? Damit ni Kiara.
Naibili mo si Kiara. Ang ganda ng craftsmanship nung bayong nila. Tsaka ito daw is custom made for Tsaka them. social. Sosyal ha. 450 pesos. Sa may 168 tayo. Hindi masyadong matao kasi Lunes po ngayon. And ang daming mabibili. Ay! Hanapin natin yung magic water. Kasi gustong matikman ni Dayan yung magic water. Saan po yung magic water? Wow! Sikat na sikat yung magic water ha. Imbiruin mo yung terno, 100 pesos. Halika po. Dayan, mga toys nila Bambi. Magkano po yung malaking teddy bear? Pumunta po ako sa Laguna. Yes po. Ay, dito po tayo nagkita. 1.4 po. Ingat po kayo. Yung pinakamalaki, 1.4. Uy, ang mura ng mushroom dito. 4 for 100. Diba? Mura. Ay, ayan. Ito, gusto natin tikman to. Trending yan. Magkano po? 20, malaking baso. Magkaano-ano po kayong dalawa? Kaibigan. Magkaibigan. Ay! Nagulat naman po ako sa inyo. Magkano po yung ganong kalaki? Pabili po. Ay, sarap. Para umalis. Thank you po. Uy, masarap. May gulaman, no? Sarap po yan. Magkano po ito? Ano pong magic yung Wala po yung budget. Budget lang yung tawag nila. Ito rin yata na ako na. Yun lang daw yung walang lasa. Pero may lasa pala, kaya magic. Ang sarap. Anong asukal ang nilalagay nyo? Nagbayad ka na kay ate. Ayan nga, amoy gulaman eh. Ano yung sugar na yan? Magic sugar. Nagbayad ka na, magkano ba? Tunay na asukal, 10. Bumili kayo si Renzi, bili mo ang sarap. Sige, pabili na lang. Tatlo. Ako gusto ko yung gulaman. Ay, ayan. Sige po. Ang sarap. Masarap yung gulaman. Kaya siya nga, Ang sarap. surprise kasi akala mo meron kang ginawa. Ang daming gulaman. Yan po, gulaman. Tsaka nakakatuwa yung gulaman. Ay, picture po na. Ngiti po kayo. Okay po already and 3, 2, 1. Ako naman, bibili ko ng turon. Gusto ko ho ito. Tsaka po ito. Thank you. Ano binili mo? Ay, Indian ba to? Yung maasim. Masarap naman siya. Ako lang kasi pag sa turon, gusto ko yung medyo parang niloloko ko. Yung konti lang ang saging, pero mas makapal yung balat. Pero madaming asukal yung balat. So, so pag ganito, medyo, ayan. Iniiwan ko yung gitna. Dito na tayo sa 168. Thank you! Ay, ito, gusto ko to. Kasi pag nagpiprito ka, isang ganunan lang. Tsaka hindi matalas. Magkano po ito? Hello po. Ito po, magkano po ito? 300 pesos. Yung pag nagpiprito ka sa wok, isang ganunan mo lang. Ito pong mas malaki, magkano po? Itong mas malaki po, 380 po. hindi ba 300 na din? Ilan po ba? Isa lang. Anong size po ito? Ayan, ito. Size 24. Isa. O diba, 300. May nakita ko dito mga pagkain. Ito, 2 for. Yung Milka, 2 for 150 lang. 75 lang ang isa.
Kahoy talaga to. Kahoy siya. Pangpaa to. Hindi. Kasi di ba yung iba ayaw niya di kuryente. Natatakot sila eh. Kaya bukas lang yung maligat. Ito pang walang kuryente. Tama talaga, kapuputo lang ng kuryente. Hindi, iniisip ko kasi magandang haluan ng kimchi. Magkano? 1-2 ayan, 1-1. Hanggang magkano? 1,000 na, bibili pa kami ng iba. 1,000. Oh, ayan daw. Ayun na. Sige. Tapos, Bang ano nito? ito na lang ang sa paa mong plastic. Ito, pwedeng amuyin to. Sige. Magkano naman to? Ay, mabango ha, massage oil. May plastic ka bang malaki? Oh, eto okay na to. Oh, di ba? Pangpaa daw, magandang haluan ng kimchi. Pag magfo-foods pa ka. May mga chemicals yun. Ano? Hindi ganyan ang pag-food spa, ma'am. Mababaw. Dito nga sa food spahan yan. Gusto ko nga mag-ganyan. Hindi, nagandahan lang ako eh. Dahil pagsasawaan ko munang paghaluan ng kimchi. Kasi alam nga namang lulub magpapa-foods pa ka dito. Tapos gagamitin kong pang kimchi. Ano ba naman yan? Diba? Napaka-unhygienic. Ayan o, dapat ganito sinusuot mo. Ayaw lang yan. Tanungin natin sila, diba? Kaysa nakaganyan siya. Maganda ganon. Ayan, so pupunta na kami sa Vietnamese restaurant. We'll see you there. Pabalik na kami sa Lucky Chinatown kasi doon kami nag-park. Bumibili si Dayan ng kamote for Bambi and Kiara. Mag-hi ka. Nakita ko rin si Shane, si Madam. Ayan, so nag-shopping, tapos halika na. Sobrang fan yung mom ko. Batiin mo ang mami mo. Hi. Caroline Chua. Kasama ko si Chef Arvin. Ayan, so bumalik na tayo sa parking and kumain ulit ng Vietnamese food. Ayan, so we're here sa M. Hanoi Vietnamese restaurant. Sige, salad. Saka masarap dito yung dessert, yung halo-halo nila, Vietnamese halo-halo. So we will order and enjoy our early dinner, pagoda cold wave na after mag-Divisoria. Grilled shrimp, tapos isasawsaw sa chili salt with calamansi. Ayan, so hinihintay na lang natin yung fried spring rolls at saka yung fried fish. And we'll enjoy our dinner. My favorite fresh spring rolls. Plastic. May plastic, mag-ingat sa plastic. Dito nagwa-warning sila tungkol sa plastic. Ako naman, wina-warningan ko kayo tungkol sa mga plastic. May kilala. Oo, may kilala ako. Wala siya dito. Wala siya dito. Wala siya dito. Sarap. Alam mo yung parang, yung may dignity of work, yung gawa ng hindi minadali. Ito yung kanilang beef. Yan mo ng mint. Sarap. Dito, lasang authentic talaga yung pho. Yung noodles lang ngayon medyo labog. Pero pinapalagpas ko na yung ganon kasi overall, mas lamang yung sarap. Ayun, ano kami dito ha, every week. Stockholder. Oo, stockholder. Dito din mismo sa pwestong to kami. Buncha. Paliwanag mo kung ano yung buncha. Dun sa mga hindi nakapanood ng Vietnam vlog. Tsaka dry noodles.
Suka. Tapos nilalagay natin dito para mabasa. Ayan lang. Actually kasi normally, ibubuhos mo to dito pero pwede din ganyan lang. You want to put chilies. Ayan, ganyan mo lang sa kakainin. Ito, mga dami-dami. Masarap dito kasi parang pag umorder ka, tsaka lang nila lulutuin. Kaya i-expect mo na minsan, matagal yung order pag madaming tao. Bibigyan ko kayo ng tip minsan pag matagal yung order. Magandang ano yun. Medyo pinaghihintay ka. Ibig sabihin, they're preparing the food. Fresh. Oo. Taking, ano yun? Ano yun sabi? English. Hindi ko sabi na English. Yung taking time to prepare, so parang hindi nila, yung inaayos nila yung gawa, di ba? Pero minsan, di ba, may mga, pag sobrang busy, may mga times din na nakakalimutan, di ba? So, magpa-follow up ka na lang. Ayan, yan ang favorite salad ko dito. Eto, ibubuhos mo yung nuok nang dyan. Ayan, tapos... Yes, ganito pagkain yan. Sarap. Yan. Tapos ayan. Tawag maramdaw natin na sa Vietnam tayo. Yan tayo ng Thailand. Ayan, we will enjoy! And ayan, let's end our meal with this delicious Vietnamese halo-halo. Sarap. Sweetened coconut. Minsan pumupunta kami dito para lang maghalo-halo. Ang sarap. Meron akong bisita today, merong mag-shoot dito, meron din akong guesting mamayang hapon. Ganon. Ayan, so may radio guesting tayo today sa Business Talks and Tips. Magsa-start in 5 minutes. Dito to sa Dizar Sunshine Radio 1026 Manila, di ba? Kasi napaka-special sa akin itong station na to because my first radio guesting happened here. Doon sa isang studio po yun, parang 2016 pa yun or 2017. So, nung nakita ko yung invitation ni Doc Jason, ito si Doc Jason, our host. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Tanghali. Opo, hapon. O hapon na po. Ano? Kasi yung lighting parang umaga, parang bagong gising. So, nung nakita ko yung invitation ni Doc, sabi ko, talagang pupuntahan ko yan kasi memorable sa akin yung lugar na yan. So, ayan. So, ito ang ating activity for today, Tuesday. Oh, be careful. Say hi. Hi. Say hi, Dio. Dear, say hi. Say hi here. Dito, hi po. Hi po! Happy New Year! Ano talaga? Sabi niya, are you my follower? Yes, I'm your follower.
I have plenty of cakes for you. Oh, wow! Dior. Ay, naku. Ano ba yan? Kaya we have visitors today, sila Dior. Say hello. Say hello. Here are your fans. Dior. Na-excite naman siya. Here are your fans. Hi po. Alam mo, ayaw magpakis. Mag-bless. Marunong ba mag-bless? Aba, marunong mag-bless. Pina-soft drinks nyo yan. Hindi po. Ganyan talaga siya. Fan na fan kami. Oh, behave na ikaw? Happy na ikaw? Kakain ka na. Okay na yung big feelings mo? Yung feelings are okay. Di ba? Okay na yun, di ba? Okay na. Okay na. Mabigat mo Anong una mong kakainin? Bake Mac. Pansit. Thank you po. That's ube cheesecake. Masala. Oh, wow. Thank you, Chef. Arby's. Ang dami naman. Thank you, Chef Arby. Chef R. Happy birthday to you. What do you say to them? Thanks you po. Oh, welcome. Hello! It's beautification day! So, nandito ako sa Kazemi Clinic. I'm waiting for Doktora Betsy Kazemi. Ang gagawin ko ngayon, magpapa-botox ako. Kasi ayan o, nakikita ko na siya sa salamin. Yan daw yung pagka nagse-cellphone ka, tapos may nabasa kang something serious. Yung, di ba, gumaganyan tayo, unconscious tayong gumaganyan. So, nagkakaroon tayo ng wrinkles. Kaya kailangan mine-maintain. Uy, pero maraming parang medyo takot, di ba? Na parang yung marami silang misconception about Botox. Ang sabi nga, we cannot fight aging, but we can delay it. Ako, yun yung isa sa mga favorite treatments ko. Botox and Thermage. Pinapagawa ko yun twice a year. Yung mga high maintenance things that you do to stay low maintenance. Ganon. Oo. Totoo naman kasi talaga, gawa ng katulad ko, hindi ako mapasensya doon sa pagpapahid ng mga, alam mo yun, mga regimen na yun. So with regular Botox and Thermage, parang feeling ko, kahit wala ko masyadong pinapahid, na may maintain naman yung ganda ko. Charot. Hello, Doktora. It's nice to see you again. Yes. How's your trip? Beautiful. Bitin lang. Bitten. And Go back again. yes. And feeling ko dahil napuyat, nag-adjust sa jet lag, napansin ko na yung mga wrinkles. Oo, it's about time. Yeah, so today, what are you gonna do? Botox. Okay, for the lines. For the But lines. yeah, we like it. We always do it natural looking and minimal lang. It doesn't have to be frozen and obvious. Doktora, kasi marami dyan for sure, yung medyo diskumpiyado sila sa pagpapabotox. Kasi di ba merong yung mga negative propagandas na lumalabas na pag nagpabotox ka, magsasag ka in the future. Ano ba talaga ang katotohanan doon? Kasi aging happens every day. So, even if you don't do Botox, talagang magsasag, the lines will progress, it will worsen. But if we do Botox, it will be preventive. Tapos, ang tanong nila, pag nag-stop mag-Botox, mas tumatanda daw. It's not true. It's really the aging process, the natural aging process that continues because you don't
continue the maintenance anymore. Misconception yun na if you stop, if you do Botox and then you don't continue, mas tumatanda. No, it's not. Kasi syempre, if you stop, mapapansin mo na, ayan na, nagiging Ayan na obvious ulit. yung aging. Yeah, yes. Ganun pala yun. And then for Botox, it's when it's really done right, with the right brand, and of course the technique of the doctor, the right amount, it's really very, very good. Diba? Yes. Yeah, me, I have Botox. Yeah, so... Yes. Tsaka pag Yeah, nagpapabotox ako kay doktora, na-excite ako kasi magaan yung kamay niya. Yeah, and you just look fresh. Oo. Diba? You feel beautiful Yes. without people saying na you did something. Mhm. Yeah. Ayan. So, let's begin. Yes. It's gonna be very quick. So may sukat yan, doktora. Yeah, we count it by the number of units that we use. So, we try to make it not too much nga para it still moves, it looks natural. Yeah. Kasi si Chef RV, okay, can you try to frown? Kunot kaya, no? So, with this, I will inject here in this area. So, ma-address tong mga nakita nyong lines na yan, no? Okay. There you go. Yun lang. Did you feel that? Konti lang. Konti lang. Bearable. It's very bearable. Yeah. Naku, kailangan talaga natin. Botox is a mainstay if you really want to look young, to maintain the youthful look, diba? Do it as long as it's done right. Tsaka, yung doctor naman is trusted one. There shouldn't be a problem. And then the effect will be seen in 3 to 4 days. 1 week it's better. On the second week is the best. That will stay for about, for men it's faster, around 3 to 4 months. For females, 4 to 5 months. Ba't nga ganun, doktora? Parang unfair. Ba't mas mabilis? Because men have stronger muscles. Oh, okay. So, mas malakas talaga yung pull ng muscles nyo compared to us. Lunch break procedure lang tong Botox. So, if you have a few minutes to spare. Ayan, so tapos na, di ba? Parang 10 minutes, finished. Doktora, ano naman po yung mga hindi ko pwedeng gawin after the Botox procedure? Bawal lang humiga for the next 4 hours. You have to keep upright, tayo or upo lang. Walking lang is fine. You can work out after tonight if you want. That's fine. Yun lang. It's really the lying down. Diba? Ang ganda na agad. Fresh na fresh. And feeling mo maganda ka na agad. Diba? Yes. Talagang maintenance kasi talaga siya. Ayan. Thank you, doktora. So, kasi marami magtatanong dyan magkano. Pero kasi, di ba, doktora, depende sa dami ng ituturo. Yeah, we have to assess. But on the average, yung mga nilagay natin kay Chef RV, we used about 30 units on him today. So, that would cost around 15,000. Pero, we also give discount, of course. Tsaka minsan kasi yung iba, they have more lines, so we have to add more. It really depends. So, it's really best if you come over so we can assess you thoroughly. And then, we can give you the price. Yes. Tsaka gawin yung maintenance kasi, di ba, the more lines, mas mapapagastos ka. Ayan. So, nandito si doktora sa Glorieta. Glorieta 3, Kazami Clinic, 3rd floor in Glorieta 3, Makati City. Anong days ka nga naka-duty, I'm doktor? here Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Ayun. Sa mga nag-o-office, lunch break ng Tuesday and Thursday. Kung weekend naman, Saturday. Saturdays, yes. But just give us a call, 0917-852-3664. Yan, ipa-flash natin ang mga social media handles ni Dr. Kasemi. So, once a week, we shoot a recipe video. So, ito, anong video tong sinushoot namin? We're shooting para mabigyan na kayo ng ma-excite kayo. This is udon many ways. So, kasi ngayon, parang napansin namin, yung algorithm ng mga recipe videos, pag paisa-isa, medyo, ewan ko kung nagsasawa na yung mga taong sa isang recipe video. Kaya ngayon, we try to show you different recipes
in one episode. So, ayan, ganito lang. Nagpre-prepare kami dito. All the ingredients, as much as possible, na ready na yan. Diba? And kaya ako naka-gloves, mapurol yung kutsilyo kanina. Sa kagustuhan kong hiwain yung hinihiwa ko, ang nahiwa ko ay isang daliri. But maliit lang naman, balat lang, pero kailangan mag-gloves ka para walang contamination. Ayan, ganito lang. And I'll show you, gloomy po ngayon ang weather. So makikita nyo sa labas ay makulimlim. Pag makulimlim, ibig sabihin yan, kailangan yung mga ilaw namin ay mas intense ang kanyang setting. Ayan, tinatest nila yan before we shoot. Ayan, pati ang background, kailangan maganda, kailangan malinis. Yan, ganyan lang. So, alam na alam nyo na yan because we've been doing this for 5 years. 5 taon na po tayo nagre-recipe shoot. So, nasanay na din ang aming team and nasanay na din kayo sa background. Minsan, pinapalit-palitan yan ng kulay. Mapapansin nyo, iba't ibang kulay yung mixer at kung ano-ano pa. O siya, magluluto na ako because it's 11:20 in the morning. Yung lulutuin ko ay pwedeng kainin din namin for lunch. So, thank you for joining. Hello there! You see, I'm so formal. Kasi today, magnininong ako sa kasal ni Jonelly and ni Razel sa BGC. And ang tagal-tagal po nila. Nandito na kami ni Miss Erin. Ang ganda ng gown mo. Saan mo pinatahiyan? Ano ba? Siyempre, ano ba to? Airflown. Ah, Airflow. From a fashion house in Italy. In Italy? Yeah. Bagay na sa akin. Ganda. Ang ganda. Ah, Airflown talaga yan. Oo. Sinukat nila ako online. Ah, pwede ba yun? Susukatin ka online? Virtual. Magkano naman yan? Thousands of euros, I guess. Ang ganda eh. Mukhang Airflown talaga. From Italy, amoy pizza pa nga eh. Amoy pizza. Amoy tiramisu. Diba? Amoy tiramisu. Diba? Diba? And this is my suit na pinagawa ko sa Vietnam. May necktie na binili ko sa SM kahapon. 300 pesos. Mga necktie. Kailangan kasi gray. Ayan, so pasakay na kami. I'll show you a glimpse of the wedding ceremony and the reception. Kukuhanan ko yan mamaya doon. So, si Jonelly ay anak ng aking very close friend na si Tita Let Cruz and si Asek Ellie Cruz. So, Congratulations to the newlywed. oo, diba? Ano bang role mo doon? Gate crasher. Gate crusher. Ang ganda talaga ng gown. Thank you. Tawagin mo na sila kasi malilate na tayo. Happy weekend! Nagcrave kami ng steak and pasta pero tinatamad kaming lumuwas para kumain sa labas. So eto, magluluto na lang. I'm going to cook truffle pasta and steak. Nagpapakulo na ako dito ng cream. This is just heavy cream. And nagpapakulo na ako ng pasta water. Lalagyan ko ng maraming asin. So eto yung steak ko. This is prime US ribeye. In-order ko lang to sa Santis. So when you order, I message them in advance. So sinasabi ko gusto ko 1 inch thick. Magkapareho ng size. Kasi iluluto ko to sa pizza oven sa labas para hindi namimilansik dito sa loob. So pag sabay ko silang niluto, pantay din yung cooking nila pareho.
So, maganda naman yung marbling. I'm just going to season this with some salt. Both sides. Tapos, pwede mo lagyan ng konting olive oil. Diba? Kaya mo naman ng olive oil, you can use butter. Tapos, pinapainit ko na yung pizza oven ko dun sa labas. Ipapasok ko lang tong ganyan. In the pizza oven, per side, mga 2 to 3 minutes para mga medium rare. I'm reducing my cream for my truffle pasta. This is just pure cream. Pwede mong lagyan ng konting butter if you want. And lalagyan ko lang ng konting vegetable bouillon. And mamaya, yung Parmesan cheese, freshly grated. Ayan o sila. Ayan, ganyan lang sila. Naka-relax lang. Ang mga inday. Gusto nyo may pepper yung steak? Bakit? Ayaw mo na may salt. Nilagyan ko lang ng konting salt. Well, dear, you can't have it all. Ayaw niya lang may salt. So, pakuluan na natin tong... Hindi, actually, uunahin ko tong steak. Kasi kailangan po siyang i-rest. Halika, dalhin natin dito sa labas. Ang ganda ng beef. Oh. Ay, ang ganda, day. Oh. In-order ko lang kanina. Hello sa mga taga Santi Santa Rosa. Nag-message lang ako. Ito na agad ang steak. Ito yung pizza oven. Pakita muna natin. Pizza oven na hindi ko ginagamit for pizza. Pero dito ako nagluluto ng steak. Ayan o. Diba? So, ang gagawin ko, tatimeran ko ng 3 minutes. After 3 minutes, pwede kong balibalik ta rin. Timer tayo ng 3 minutes. Eto naman, okay na to. Kasi malapot na yung cream. If you want extra flavor, you can put butter. Hindi ako naglalagay ng kung ano-ano sa truffle pasta. Just cream, konting bouillon paste, konting butter. Not even garlic. Kasi nasasapawan niya yung flavor ng truffle. Tikman natin. Wala pang truffle oil to kasi pag naglagay ka ng truffle oil, kailangan hindi mo na pakukuluin masyado yung sauce para hindi siya mag-evaporate. Sarap. Ayun yung steak o nag-i-iskandalo na. Silipin natin kasi baka naman masunog. Ayan. Straight from the pasta water. Ayan. Tapos, you just toss. Pag medyo malapot yung sauce, dagdagan mo ng pasta water. Pero ito, mukhang perfect lang. And then, freshly grated Parmesan cheese. If possible, ganito yung bilihin mo. Huwag kang bibili ng yung nakaboteng Parmesan cheese. And ilagay mo na yung cheese, turn off the flame, turn off the heat, and then maglagay ka ng truffle oil. Okay, just shake it like that. Wala nang apoy yan. Ayan, this is my perfect truffle pasta. Kung kulang sa lasa, lagyan na lang nila ng cheese and more truffle oil on the table. Yung pasta water, wag mong itapon kasi kung imimerienda mo po ito, lagyan mo lang ng pasta water. So, ayan, we're going to enjoy our lunch. Oh, halika na mga dear. Let's go. Ah, perfect to. Medium to medium well. Mapula-pula pa yung loob. Very important kasi talagang i-rest mo. Pag hindi mo ni-rest yung steak, magtutubig yan. Pag rested, ayan o, pantay na pantay yung kulay niya. Ayan, ganito lang po kami. Dito na din po kami kakain. Dito na mismo. Hindi po kami nagpapavongga pagka, para less ang hugasan, less ang ganyan lang po. Tignan nga natin yung
Kung perfect ang pagkaluto ko ng steak. Ay, ito, oh, yung natusta ko yung dulo. Pero mukhang malambot pa din. Ay, ang lambot pa lang. Na-try mo. Ito yung trinay. Oo. Na-overcook, pero malambot pa din. O, ayan, tapos na po ang linggo namin. So, salamat sa panonood for joining us sa another A Week in My Life episode. Sana po na-enjoy nyo. Ganyan lang, relax lang, work and life balance lang talaga ang susi to a happy life. Diba? Kain po. Siyempre, uunahin mong kainin yung na-overcook mo. Para pag may dumating na bisita, sa kanya yung magaganda. Charot. Bye! Video.